inaprubahan ng Komisyon ng Europa ang ika-19 na pakete ng mga parusa laban sa Federasyon ng Rusya. Hindi na ito simbolismo, kundi malalim na pagsasaayos. Kasama rito ang logistic ng langis, gray na kadena ng pagpapadala, export control, information technology parts, at mga parusa sa pananalapi at bangko. Sa ganitong konteksto, muling sinabi ni Donald Trump ang kanyang paboritong linya. Handa siyang dagdagan ang presyon kay Putin. Sobrang binigo niya ako. Gagawin ko lang ito kung sabay-sabay titigil ang lahat ng miyembro ng NATO sa pagbili ng langis mula Russia at itataas ang taripa sa China. At inulit niya ulit ang linyang ito kahapon sa kanyang pagkikita kay punong ministro ng United Kingdom na si Keir Starmer. Ibig sabihin, formal na sang-ayon si Trump, pero sa totoo lang, ito ay isang pahinga lang. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang sinabi ng European Union at plano nilang ipasa sa Ukraine ang mga na-freeze na asset ng Russian Federation. Bakit pinili ng White House ang ganitong taktika? Una, kayo. Alam nyo naman na hindi magkaisa ang Europa para pumasok sa tariff war laban sa China. Ako si Alexi Pichi. Ngayon ay Setyembre 19. Bago tayo magsimula, gusto kong ibahagi ang isang interesting na YouTube channel na pinapanood ko para pakalmahin ang aking nerbiyos matapos sa dami ng balita. Katulad ng mga balitang pag-uusapan natin ngayon. Ire-rekomenda ko ang YouTube channel ni Olga Bubira, isang psychologist na may maikling video tungkol sa anxiety, boundaries, relasyon, productivity at pag-iwas sa burnout. Ito ay mga maiikling episode na ipinaliwanag sa simpleng wika. At sa totoo lang, bawat video ay isang malinaw at madaling hakbang papunta sa kalinawan. Mag-subscribe sa YouTube channel na Bobir Apsay, nasa description ang link. Sasabihin ko, kung subscriber ka ng YouTube channel ni Alexi Pichi at miyembro ng ating komunidad ng critical at ethical mag-isip, mag-subscribe ka rin sa YouTube channel ng Psychologist. Nasa description ng video ang link at pwede kayong magkomento sa ilalim ng video niya ng pagbati mula sa aming YouTube channel. Una ang facts, sunod ang analysis. Inaprubahan ng European Commission ang ika-19 na pakete. Ito ay pagpapalawak ng listahan ng kumpanya at individual, pag-aayos ng price cap sa langis ng Russia, at paghampas sa shadow fleet. Ibig sabihin, kasama dyan ang insurance, pagrerehistro muli ng mga bandila, at iba pa at iba pa. May mga bagong pagbabawal sa sensitibong teknolohiya at information and communications technology components. Kung ikliin, inaprubahan ito sa antas ng European Commission. Ngayon, nasa konseho ng European Union na ang desisyon kung saan bumoboto si Viktor Orban. Kaya asahan pa nating magkakaroon ng kalituhan dito. Sinimulan na ang trabaho sa ika-19 na parusa kahit di pa aprobado ang ika-18 na parusa. Isinama sa bagong pakete ang mga pantalan na kaalyado ng fleet ng Russia. Ito ay isang mensahe sa China, sa mga kapitan ng mga kaukulang barko at mga broker na sa anumang paraan ay konektado sa pagbebenta ng langis ng Russia. Ibig sabihin, sa anumang kaso, lahat ng may kaugnayan sa pagbebenta ng itim na ginto ng Russia ay masasakop ng mga parusa. Kasabay nito, tinatalakay ng European Union ang paggamit ng kita mula sa mga nakapirming ari-arian ng Russia sa Europa bilang garantiya para sa pautang sa Ukraine. Ibig sabihin, simple lang ang sistema. Ang tubo mula sa mga nakapirming ari-arian ng Russia ay mapupunta sa pagbabayad ng utang na matatanggap ng Ukraine. Ibig sabihin, ito ay isang sistema kung saan tayo ay nakakakuha ng utang, pero hindi tayo ang nagbabayad nito. Binabayaran ito gamit ang mga tubo na iyon. At dito, syempre, ang mga Europeo ay kumikilos ng sobrang maingat sa legal na paraan. Pinag-aaralan ang posibilidad na pautangin ang Kyiv gamit ang inaasahang kita mula sa asset ng Russia. Si Donald Trump, ang Pangulo ng Amerika, sa gitna ng mga pangyayaring ito ay muling naglatag ng mga kondisyon na handa siyang paigtingin ang mga hakbang laban sa Russia kapag lahat ng bansa sa NATO ay tumigil na sa pagbili ng langis mula rito. Kapag sabay na tinaasan ng mga kaalyado ng Unyon ang taripa kontra China. Inulit niya ito nang makipagkita kay Keir Starmer, punong ministro ng United Kingdom. Ang ibig sabihin, kung paiikliin, magsisimula kami kapag nagsimula kayo. Kung hindi kayo magsisimula, hindi rin kami magsisimula. Pero, sa totoo lang, pabor kami. Sinabi ni Trump na handa siyang kumilos pa sa Rusya. Basta't may kolektibong taripa laban sa China at pagtanggi ng mga kaalyado sa langis ng Rusya. May isa pang linyang Amerikano. Maaaring matapos agad ang digmaan kung papasok ang mga panig sa pintuan ng kapayapaang binuksan ni Donald Trump. Ayon sa paliwanag ng kanyang mga tagapayo, lalo na ni United States Finance Minister Scott Bessent,
Maingat sumasagot ang mga lider ng Europa, pero parang hindi rin talaga. At ang mga taripa ay buwis sa sarili nilang mga mamimili. Susunod tayo sa landas ng mga tiyak na sekundaryang parusa. Ngayon, sinusuri natin kung bakit hindi magpapataw ng 100% taripa ang European Union sa China. At ito ang zero import ng Rusya sa isang iglap. Ang European Union ay export-oriented na ekonomiya na may maraming panloob na balanse. Ang pagsimula ng total na digmaan sa tariff laban sa Beijing ay tinatamaan din ang sariling industriya, mula paggawa ng sasakyan hanggang makina. Dahil dito, patuloy na nagtatrabaho ang Brussels kung saan pinakamalaki ang epekto sa Russia at kontrolado ang side effect sa European Union. Ibig sabihin, ito ang insurance ng shadow fleet, mga daungan, paglipat ng Russian oil at gray na bangko sa Asia na patuloy nakikipagtransaksyon sa mga Ruso. Ito ay kontrol sa pag-export ng electronics, bearings, chemical at iba pang nagpapalakas sa Russian Military-Industrial Complex. Ang ikalabinsiyam na pakete ay tahimik ngunit masakit, tumpak ang mga dagok. Ang kondisyon ng Amerika na kung lahat pati kami ay pabor sa panloob na politika nila. Alam nyo, pwedeng sabihin sa Amerikanong botante na, tingnan nyo, mahigpit kami. Sabi ng Amerikanong presidente, kapag tinira ko, dudurugin ko si Putin pero mga kaalyado natin ang nagpapabagal. Pero sa totoo lang, binibigyan lang nito ng oras ang Moscow. Sa kasamaang palad, maingat at sistematikong hinigpitan ng Europa ang lohistika at pananalapi. Hindi pa ipinatutupad ng puting bahay ang sekundaryang parusa, kahit sa mga kumpanya ng siguro, shadow fleet at mga bangko sa Asia. Sa totoo lang, kung ginawa ng puting bahay ang lahat ng ito, malaki ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng Rusya, kahit man lang ito. Sa huli, kitang-kita ang kakaibang sitwasyon na unti-unting lumalapit ang European Union sa Kremlin sa pamamagitan ng madalas ngunit maliliit na suntok. At ang Washington sa Europa ay mas gustong magtakda ng mga kondisyon na alam namang hindi matutupad. Ibig sabihin, sinasabi ng Washington na kaya naming bigla ang magbigay ng malakas na dagok, pabagsakin ang buong ekonomiya. Hayaan muna natin sila, saka na kami. Maliit lang ang hakbang ng Europa. Anong mangyayari sa mga na-freeze na ari-arian ng Russia? Malamang na ipapatupad ng Europa ang ganitong sistema ng kita sa mga susunod na taon. Ang kita mula sa mga ari-arian ng Russia sa Europa ay ginagamit pambayad sa utang ng Ukraine. Siyempre, mas maingat ito kaysa kainin ang mismong puhunan ng deposito. Mas protektado ito sa legal, pero takot pa rin ang Europa mawalan ng rating. Habang nagdedebate ang White House sa taripa ng China, gumagawa ng paraan ang mga Europeo kahit walang tulong ng Washington. Konklusyon, muli pinili ni Trump ang estratehiyang mahigpit pero sa kondisyon na maginhawa sa politika, ngunit kaunti lang ang nababago. Sa estratehikong pananaw, pinili ng European Union ang sariling direksyon. Mas konting slogan, mas maraming hakbang laban sa shadow fleet, gray banks at importanteng pyesa. Masamang balita ito para sa Moscow, kahit na walang sabayang aksyon kasama ang Estados Unidos. Ang ikalabinsiyam na pakete ng European Union at kita mula sa ari-arian ay bumabawas sa cash flow ng Kremlin. Mas pinapalala nito ang taglamig. Para sa Kyiv, mahalagang senyales ito na matatag ang posisyon ng European Union kahit may kondisyon pa rin sa Washington. At kahit na si Trump ay nagpapalit ng kanyang posisyon kada kalahating oras, sinusubukan ng Europa na manatiling matatag. Maraming tanong sa European Union, pero nananatili itong matatag sa pagtanggap ng kalayaan. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.